Hello, magandang araw ano. So, bali ngayon may tanggap tayong Apollo welding inverter. Tapos yung model MMA 250. So, yung malaking welding. So, ang sabi ng may-ari, nagpa-power naman, kaso nga lang daw walang kuryente na lumalabas. So, check natin yung na dito. Output, diode mode tayo. So, ayan, hindi naman shorted. So, continuity. So, wala din. Okay din. So, try natin alamin kung anong problema nito. So, nakasaksak na yung ano natin, extension. On natin. Tapos dito, on din natin. Patayin muna natin yung ilaw. On natin. Ayun. Umilaw yung overcurrent protection. So, patayin na natin. So, yun ang problema. Umilaw yung overcurrent protection. So, buksan muna natin yung welding para makita natin yung loob. Tapos, linisin na rin natin bago natin simulang ayusin. Bali, ito na yung loob, ano? Nabuksan na natin. So, napaka-alikabok ng welding na to. Yan, oh. Tsaka dito sa taas, oh. So, tandaan nyo, yung mga welding inverter, ano, ang pinaka common na sanhi nung masisira yung IGBT, PWM controller natin, gawa ng yung mga alikabok. Pagka yan, nagkaroon ng resistance, katulad nito, yan, oh, halos matabunan na yung mga resistor. Pagka yan, nagkaroon ng konting resistance lang, yari yung mga ano natin dito, IGBT natin. Ang dami pa naman yan. Ilang IGBT ba yan? 12. Ano? 16. So yung sinabi ko kanina, ito yun. Dito tayo magta-trouble. So subukan muna nating linisin yun, baka sa dumi lang din lumalabas yung ano, overcurrent protection. Tapos balik natin dito pagkatapos malinis, no. So labas ko muna yung welding para malinis to. Bali yan dito na rin sa loob, ano. So nalinis na natin. So ito na yung itsura pagkatapos nating gumamit ng compressor. So yan, malinis na yan. Dating maraming dumi o alikabok, ngayon wala na. Tsaka yung hinihinala natin na, no, sa dumi lang nagkakaroon siguro ng overcurrent. So try natin panda rin. Pero pagka umilaw pa rin to, patayin lang natin, ano, kasi nga overcurrent na nga yan eh. So on natin. Di pala naka-on yung extension natin. On natin yung extension. Yan. Tapos dito. Tayo na natin yung ilaw para makita natin. So yan. Umilaw pa rin. So wala na ron sa ano natin, hinala natin dun sa marumi, ano, dun sa mga alikabok. So talagang may problema yung ano natin, yung control board natin.
saan ba tayo magsimulang magbaklas ng mga module. Ito na lang unahin natin. Itong boto. Tapos check ko lang doon kung may mga sira ba yung LGBT o wala. So sa tingin ko parang naman kasi dito. Pero hindi rin tayo nakakasiguro kasi although na wala tayong nakikitang physical na damage dyan sa parts, pero hindi ibig sabihin na okay na yan. So, kailangan pa rin nating mag-check. So tanggalin ko lang to tapos yan yung unahin nating i-troubleshoot. Bali andito na yung control board at saka yung PWM na magkasama. Natanggal na natin. Tapos ko na ring to. Kaso lang hindi ko pa matanggal yung PWM. Nag-hot air muna tayo, nagpainit muna tayo ng hot air So kailangan ko munang matanggal to. Ito muna ite-testing natin. Yung PWM controller board. Kasi dito nagpa-power naman. Tapos ito mamaya ko na i-check pagkatapos dito. Posible din tong N-channel at saka P-channel MOSFET natin na nasira kasi walang out doon sa wala tayong masukat na output doon sa welding. So ang possible nun, it's either nandito yung sira o nandito yung sira. Pero mostly andito. Kaya tatanggalin natin to. So yan, tapos ko na palang na na desolder. Hindi lang matanggal kasi pagka pinilit nating tanggalin yan, yung mga connection sa taas baka maputol. Yung mga bias niyan baka matanggal pa natin. So tabi muna natin itong malaki. Ito muna unahin nating testing. Hanapin natin kung may signal ba tayong makuha ng PWM. So sa tingin ko wala. Sana wala sana meron. Baliktad. Kasi umilaw yung overcurrent natin. So malamang walang signal to. So try lang natin lagyan ng supply. Bali naglagay lang tayo ng test point makikita nyo naman. So ayan. So balik natin, natin ulit. So ayan, maganda yung welding umaabot ng 100 kHz. So hindi steady, malikot yung frequency natin. So ayan, okay siya. So lipat natin sa kabila. Ano na lang natin yung frequency, malikot. So ayan. So ganun din dito, 18 volts. Naglalaro yung frequency sa 97 to 100 kHz. Kaya magalaw yung frequency natin. Laki ng pinagbago niyan. So yan, at least meron tayo. So kailangan ko munang mahanap yung bakit malikot yung frequency natin dito.
hindi stable yung frequency niya. Pag sa analog naman, hindi kasi makikita yung frequency sa analog. On natin. Masyado maliwanag. On natin. So ayan, oh. Dito hindi magalaw. Pero dun sa scope natin magalaw yung frequency. Kasi hindi naman nakikita dito yung frequency. Pero at least okay na rin kung ganyan. O, on ulit natin. So ayan. Dito, napapansin nyo, medyo matagal, ano. Kaya naman kampante ako na pwede natin patagalin kasi walang MOSFET dito na in-channel at saka P-channel. Transistor lang ginamit. So hindi naman nag-ano yan. Hindi naman umiinit yan. Ang umiinit lang pagka nakakabit itong apat. Pagka nakasalpak dito yon, huwag nyo masyadong patagalin i-on kasi nga iinit yung apat na to. Kahit na malaki to, nasisira pa rin. Balik natin. Last on. Yun. Dito stable pero doon sa scope natin magalaw yung frequency. So hanapin ko muna, no. Pero hindi naman ganong kaproblemahan to. Bali ngayon, ano, so minaigi natin, ano, kinabit na lahat yung controller doon, yung display at saka yung arc force at saka yung current. Tapos naglagay na rin tayo ng oscilloscope kasi nung tinester natin to, okay naman yung PWM natin. So ngayon kinabit natin yan, tapos itong buong control board na ng IGBT yung ititest natin. Kasi nung dati, pagka nasama lahat yung gumagana yung IGBT, pati yung output diode natin, umiilaw to. So ngayon, susubukan natin kung makikita ba natin umilaw yan. On natin. Tapos yung ano natin doon, wala pa tayong makita. Wala pang signal yan. So on natin yung welding. So ayan, lumabas yung ano natin, signal natin. So yung reference niyan 26.4, tapos 97.56 kHz. So okay yung welding natin. Tapos ito yung ano natin, na-adjust yan. Yan. So paalala, ano, huwag niyo masyadong patagalin kasi umiinit yung ano natin. Ito. Kahit basta walang nakakabit na, ano, pagka inano nyo to, iinit yan kahit na malalaking pyesa na yan. So ngayon, hindi umilaw yung ano natin, overcurrent. So malamang try nating ibalik dun sa board, ano, panda rin kung mawawala na ba. Pero pagka hindi, so yung board na to okay na, wala na tayong problema dito. So, balik lang tester natin pala sa analog para makita nyo. So yung pinagkabitan yan, doon din natin ikakabit yung analog natin. So yung supply nito, pagka sa analog, medyo mataas ng konti, ano, siguro nasa mga 30.
o 30 plus. So paano ba to? Ganyan na lang. Tapos dito tayo. Yan. Okay. Testing natin dito. So yan nasa 40 volts yung supply natin. Tapos dito rin parehas lang din yan, yan. So okay na yung ano natin dyan, okay na yung signal natin dyan. So ngayon lilipat tayo ng troubleshooting doon sa kabilang board, ikakabit natin to, tapos tingnan natin kung anong magiging dahilan. Bali dito ulit tayo mag-testing, so naikabit na natin yung control board sa chassis nya, tsaka ito yung IGBT board, tsaka ito yung diode module, output, power supply, tsaka transformer. So pagka umilaw pa rin yung gawa natin dito, so ibig sabihin doon nandun sa IGBT at saka diode yung problema natin, yung diode output module natin at saka yung IGBT. Kasi nung tinesting natin dito, ito yung buo, so hindi umilaw. Pero pagka ngayon kinabit na natin yan, so subukan nating paanda rin. Saglit lang pagka hindi lang natin pagka, pero pag nawala, di tuloy-tuloy natin iyon. So natin. So ayan, umilaw pa rin. Bali natanggal na natin yung output diode natin na module. So ayan. Bali 4 na transformer. Tapos ito na yung diode. Bali 16 na diode lahat. 8 pieces dito, 8 din dito So pag tester pala nito, pwede namang ordinaryong tester. Kaso nga lang, kailangan nyo munang pwede dito, pero pagka konting leak hindi nyo masyado makikita kaya prepared ko dito na mag-test gamit nyo power supply. Minimum voltage na gamit nyo is nasa 30 volts, 10 amperes. Huwag kayong gagamit dito ng mababang amperahe kasi nga hindi kaya. Para mas madali lang, so kailangan nating tester to. Yan So kailangan nyo lang para mas madali yung repair nyo. Sabi ko kanina, pwede naman yung analog kahit na anong tester. Kaso nga lang medyo matatagalan kayo kasi tatanggalin nyo pa. Pwede naman hindi, kaso hindi nyo makikita rin. So ang sa akin ginagawa ko, so naglalagay ako ng supply. Paano ba i-tester? Yung positive side ng diodes, yun yung positive side din ng ilalagay nyo yung positive voltage. Tapos yung negative, doon yung ilalagay. Pagka meron sa kanila na uminit, may leak na yun. O di kaya may tama na yung diode na yun. Eto, wala. So, ayan. So, huwag nyo lang baliktarin kasi masisira rin. Hindi naman gaano masira kung ang gamit nyo hindi kayang sirain din yung natin, diode natin. Basta minimum, siguro pwede na siguro sa 20 volts. Basta mataas yung amperahe. Yan. So, tester natin, wala naman. Tanong na lang. Pag wala dito, iakyat tayo dun sa taas. Sa IGBT side na. So, ayan. So wala dito. Wala akong makita sa tester na gumalaw kahit na konti.
Wala din. Wala. So, bali wala. So, buo yung ano natin dito. Buo yung mga diode natin kasi wala tayong nakita sa tester na kahit na tumaas man lang yung wattage o ampere natin doon. So, disregard na natin to. Lipat naman tayo doon sa IGBT. Ito. Kasi wala na tayong ano doon sa control module natin na ano, kasi pagka hindi nakakabit yung dalawa, buo naman yun, okay naman, lumalabas naman yung signal. Kaso pagka kinabit na to at saka yun, umiilaw na yung overcurrent protection natin. Ang isang dahilan nun, ito, na nagbibigay ng voltahe to doon sa sa controller natin. Ito kasi yung nagko-control o nagsisense ng ilang amperahe. Kung mataas na yung amperahe, iilaw yung ano natin doon, overcurrent protection na ilaw. So dito kailangan nating tanggalin yung lahat ng mga IGBT para matester din natin ano, kung may tama ba yung mga IGBT. So, ayan, natanggalan natin. So, tabi muna natin to. I-check muna natin lahat ng IGBT dito. Bali, balik tayo dito ano. So, ngayon pala, gagamit tayo ng bagong kagamitan ano. So, bagong tester. Although yung tester na to, matagal ko nang nabili. Hindi ko lang siya naipakita dun sa naunang vlog natin. Kasi nga, bala ko sana, gagawa ako ng vlog ng mga bago nating kagamitan na dumating ano. So, yung tester na to, pinag-ipunan ko to na medyo matagal-tagal din kasi may kamahalan yung tester natin na binili. Kaya di ko napapatagalin ano para so ito yung bago nating analog na tester ni Sanwa EM7000. So nakalagay niya yan fit multi-tester. So pang MOSFET talaga to siya na tester. Pero suggest ko dun sa sa mga baguhan pa at saka sa mga ibang tech, kung hindi nyo kailangan yung specs ng tester na to, huwag nyong bilhin. Kasi nga pagka nagkamali kayo ng settings, hindi naman sa porket may kamahalan to, hindi na masisira pa rin. So yan, medyo yung box medyo na kasi nga matagal na to sa akin, hindi ko lang masyadong ginagamit ano. Pero ito yan. So tanggalin muna natin yung yan. Kung tatanong kayo kung yung price pala nito, pakita ko sa Lazada, sa Shopee pero hindi ko nabili ito sa sa Shopee, sa online. Saan ba yan? So yan yung presyohan niya dito. Yan 16, 24 at saka 27 So scroll down yun yan, wala na kayong makita dyan.
So yun lang ang presyohan nun. Tsaka ito, sa susunod may binabalak din akong bilhin na ganitong tester, pero hindi muna ngayon. So balik tayo dito. Ayan. So yung tester ko to, nakuha ko siya ng mahigit sa 13k ano, siguro nasa mga 13.7 no. Ganyan. Pero kung sasuggest ko sa inyo, kung bibilhin niyo yung tester na to sa online, mag-iingat lang kayo, baka ma-scam kayo. Mahirap, malaking pera din nakasalalay dito eh. So ayan, ang kagandahan lang dito sa tester na to is meron na siyang, kung napapansin nyo, kahit na dun sa mga tester na ano, is hanggang times 10k lang. Ang ito, meron siyang times 100k. So talagang napaka-sensitive. Kaya bihira ko lang din ginagamit yung tester na to. So matagal din natin pinag-ipunan yan. So on natin. Yan. Papansin nyo, masyadong mabagal yung tester natin na gumalaw. You know. Yan yung isang kagandahan at saka disadvantage. Kung gusto yung ano, mahinang tumakbo yung tester nyo, yan. Sa ganitong tester, mahina siya. Yung isang tester naman natin, ano ba yan? Kung ikukumpara nyo yung tester natin na isa, dito, kahit nilagay natin sa times, yan o, napapansin nyo yan. Okay lang naman sa akin. Kaya dito minsan naninibago pa rin ako kasi sobrang mabagal eh. Yan o. Mabagal din siyang tumakbo, mabagal din siyang mag-release. Tanggalin natin yan. Kahit na saang settings yung ilagay, ganun talaga ang takbo niya. Yan o. So, hindi nyo na kailangan i-adjust ng ano. Yan. So, tabi muna natin to. Yan, ito muna gamitin natin. So, set tayo ng times 100k. Kasi yan yung ano natin. So, saan tayo magsisimula dito? Dito muna tayo sa baba. Kita nyo naman dito, yung sa tester natin na isa, ano muna natin, settings muna natin to kasi lumalampas eh. Zero muna natin yung meter. Yan. Dito, pati leak, makikita nyo yung masyadong leak dito. So yan, okay to. Lagay natin sa taas. Okay din. Okay din.
Nakita rin yung problema. Ito yung may problema natin, oh. Sabi ko na nga ba. Yan. Tester natin. Tester natin. So, ito may problema. Testing natin dito sa isang tester. Yan, oh. Kahit na dito nakikita. Makikita naman kasi yun kasi ano yun eh. Na yung unit natin na tinotrouble, umiilaw yung overcurrent. So yan, kung gusto nyo na mabilisan na tester na gumalaw, ito yung Sanwa na 360 YX360 TRF. Yan, kita naman siya dito. So dito, balik tayo dito. So ayan, sira to. So, konti na lang. Dalawa na lang natira. So ayan, okay naman. So ayan. Bali isang piyesa lang nasira, ano? Kaso paano ba to? Masakit sa bulsa to eh. Wala tayong number nito eh. So yung number na ginamit, so ayan, 23 and 50. Sabi ko nga sa inyo, pagka tayo gumawa, palit natin lahat to. Kasi mahirap na kasi. Malaking gastos dito. So pwede namang hindi rin eh. Kung sa bagay, ito lang naman yung sira. Paano ba natin to? Meron naman akong pyesa dyan eh. Ilan ba lahat to? 2, 4, 6, 8, 16. So, tabi muna natin yung sira. Baka sa case na to, ano? Di bale, palitan na natin lahat to. Depende na sa inyo kung ano, yung ito lang yung papalitan nyo isa, pero sa akin papalitan ko lahat. So, di ko napapakita, no? Di ko napapakita paano palitan, basta pag nabalik to, kabit na lang natin ulit. So bago natin pala ikabit yan, testing muna tayo ng mga buong signal dito, voltage signal, kung okay ba at saka tama ba, no? Kasi bakit nasira yung isa? Ang tanong doon, ba't nasira? So kagandahan naman kasi isa lang yung nasira, pero may tanong doon, ba't nasira?
anong cause. So yan yung kailangan nating alamin. Basta sa inyo, depende na sa inyo kung naka-encounter kayo ng ganito. Kung magdi-DIY kayo, kayo lang naman din ang gagawa. Depende na sa inyo kung yung sirang piyesa lang papalitan nyo. Pero pagka tayo gumawa, palit lahat ng bago yan. Kahit na ano. Kasi pag nagpalit tayo ng bago, ito lang yung isa bago lang. Yung iba luma na. So hindi natin matatansya kung kailan din bibigay yung mga parts na yan. Although urig siya, hindi pa rin natin matatansya, no? Hindi natin masasabi kung kailan bibigay yung piyesa. Mas maganda na yung bago lahat kasi kampante tayo. Tsaka nagbibigay naman tayo ng warranty. So, post ko lang ano. So, okay yung tester natin. So, dito pa lang siya sa vlog natin makikita yung unang labas nito. Balik tayo dito ano. So naikabit na natin yung IGBT control board. Yan. Ito lang muna. Hindi pa natin naikabit yon kasi nga gawa ng magte-testing pa tayo dito. Lahat ng ano na yan, te-testing natin kung ayos ba yung ano dyan, voltage signal. Gamit lang yung analog tester natin kasi na-tester na natin dito yung ano, gamit yung oscilloscope natin. So walang problema yung ano natin, yung PWM controller board natin, tsaka yung diode natin, output module. So naibalik na rin natin, bago na rin yung mga ano yan, thermal paste, so silicone compound. So walang problema to, nandito lang yung problema sa taas. Gawa nga ng yung isang IGBT nagkaroon ng ano, shorted yung pa. So kaya naman tayo, hindi tayo nag-alala na ano, na kahit na tanggalin natin lahat ng connection dito, hindi tayo nag-alala, hindi tayo magkakamali na may paglalagay natin ano, kasi meron tayong diagram ito. Ito yung diagram yan. Yan. So ito yung module natin. Yan. Tapos ito yung PWM controller natin. So yan na yan. Tapos ito yung IGBT side natin. Yan. Pati yung fan. Ito yung power supply. At ito yung output natin. Tanggalin muna natin yung ano. Yan. Para malaki. So kung tutusin nyo, lahat yan. Pag inano mo dito, yan o. Ilaw lahat yan. So yan yung mga connection. Yung relay natin. Yan. So kaya kahit natanggalin natin yan, may babalik natin sa original na ano, position nila, no? Kasi meron tayo yan. Yan yung diagram ni Apollo. Board view pala. So yan, ito yun. Power supply. Ito yung transformer natin na 15015. Output module. IGBT module. At saka yung control module natin. So ngayon, magte-testing na lang tayo gamit yung analog natin. Siguro by next year, hindi na tayo pag ganito ng ano, video. Kasi naantay ko lang yung isang ano, may naantay pa kasi akong isang camera na in-order natin. So, para hindi na tayo ng lipat-lipat ng ano, camera, kasi cellphone lang gamit natin sa ngayon. So sa susunod, sa awa ng Diyos, baka magkaroon tayo ng ano, magandang video na. Pero maganda naman yung cellphone ko, malinaw naman yun eh. Hindi ko pa lang ma-testing yung ano, susubukan ko pa lang yung kung anong performance ng ano natin. So ngayon dito,
Ano ba to? Di ba makita? Dito na lang. Hindi rin kita. Gas na natin. So, bali ganyan, ano? Maliwanag pa. Kailangan pa natin, ano? So, ganyan lang. Siya nga pala, no? So, parating paalala, pagka ganito na yung sitwasyon nyo, magte-testing kayo, huwag nyo masyadong patagalin kahit na itong N-channel at saka P-channel MOSFET natin. So, magkahiwala yan. Hindi na magkasama sa isang ano yan, no? Isang N-channel, isang P-channel, yung isang N-channel at saka isang P-channel. So, parating paalala, pagka ganito na yung sitwasyon nyo, magte-testing kayo, huwag nyo masyadong patagalin kasi kahit na malaki yung mga pyesa na to, umiinit pa rin to, nasisira pa rin. So, bear in mind, ano? Okay lang masira nyo, basta may stock kayo nito. O pagka subukan yung patagalin. Pero pagka wala, ano na lang, aware na lang kayo doon. Ba natin yan. Yan lang muna, ang hirap. So, bali, ayan. Testing na tayo. Set niyo yung analog tester nyo ng 50 volts AC. So, on ko na lang yung welding dito. Dito na lang ako mag-ano sa extension natin. So, on natin. On natin yung extension. Tingnan nyo yung ano, tester. On natin. Yan, meron. So, dito rin. So, yan, meron. Yan. Meron. Dito wala kasi wala pa lang ano to. Walang resistor dito, yung dalawa. So, dito na tayo. So, ayan. So, ayan, meron. So, ayan, kompleto. So, doon naman tayo. So, ayan. Parati palang paalala, ano, pagka ganito, nag-testing kayo dun sa kabila, malakas. Baliktad yung test.